So yung mga kabiyaya, mga kadabar isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Pinatunog ko lang yung leg ko. Kung mapapansin nyo, iba yung hairstyle natin ngayon. Pag ganito siya. Kasi nagbabaka sakaling akong dahil sa buhok ko maging matino na yung mga vlogger sa kabila. Hindi lang, nagbabukoy. Masama ba magbaka sakali? So ito nga tahanang pinakamasaya. Bakit daw? Ito, yung Tape INC. Bakit daw, tawagin na natin silang Tape INC kasi parang siya na rin yung may-ari ng tape ng ATT Studio. So bakit nga daw, bakit daw, nagpalit na daw sila ng title? Bakit daw, hindi pa rin daw sila sinusuportahan ng mga tao? Bakit daw tuloy pa rin daw ang pambabas sa kanila? Ano ba daw dapat ang gawin nila para daw suportahan at tangkiligin sila ng sambayan ng Pilipino? Nagawa naman na daw nila yung kagustuhan ng mga Dabarkads. Usog ko nga itong lamesa ko. Okay. So yun, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel, mga Dabarkads, mga kabiyaya. At please, pakishare ng video ito para mapanood pa po na iba nating mga Dabarkads. So ito, nag-iiyakan nga doon sa kabila, lalo na yung mga vlogger. Bakit daw ginawa naman na daw nila, napalitan ng title, hindi na daw nila ginagamit ang titulong Itbulaga. Talagang hindi nyo na pwedeng gamitin yan, makakasuwang kayo. At talagang hindi nyo na pwedeng gamitin yan, milyon ang babayaran nyo. Dahil kapag ginamit nyo yan, bahala na ho kayo. Baka mamaya milyon, imbis na 3 million yung danyos maging 20 million na. Kaya talagang wag nyo nang wag nyo nang gamitin talaga. Medyo parang ang pangit ng boses ko. Hindi naman ako nag-concert kahapon. Slide lang. So ito manoorin natin yung ewan ko ba't dyan siya umistop Sorry. Hindi ko alam bakit dyan ho siya nag-stop. Dyan sa dumidilim yung camera ko pag nilalapit kita sa camera. Wait lang. Okay? Lumiwanag ka. At parang ngayon tingnan mo dumidilim camera ko kapag ikaw yung ko. Dati sagad masyadong maputi. Dito lang yan. Dito ka din mag-contact yan. Yan. Nag-ibang hairstyle na nga ako para maganda tignan para may fly away sa kabila Titsura. Basta in-stop ko yan dyan Hindi ko alam ganyan yun. Lagi naman kasi ito nakabusangot Wala tayong magagawa. Dito kasi sa live niya bakit nga daw ayaw pa rin daw tumigil ng supporters ng TBJ at yung mga vlogger daw sa pangbaba sa tahanang pinakamasaya kasi ginawa naman na daw nila yung dapat nilang gawin. Sabi ko nga sa'yo, ito Arn. Sabi ko nga sa'yo Arn, hanggat alam mo yung ginawa nyong lamat sa mga tao, hindi na mabubura yun. Andyan na yun at hanggang sa dulo, nandyan pa rin yun. Kaya sabi nga namin sa inyo, kung noon pa lang ginawa nyo na or nagpakita kayo ng respeto sa Tito Vic and Joey at sa mga legit Dabarkads, di sana tinangkilig kayo. Dapat noon nyo pa yan kasi ginawa. Yan pala yung gusto nyo Yan yung gusto nyo. Respetuhin kayo. Yan ang gusto nyo. Galangin, tangkiligin yung programa nyo. Dapat noon nyo pa kasi ginawa. Ang kulit nyo kasi. Ilang beses namin kayo pinagsabihan Set up play natin yung pinagsasabi nito. Okay, dito na tayo sa about 12 minutes ago. Ay isang malaking kasinungalingan. Okay, hinahamon ko nga itong si Paloma Espolarium, pati yung mga nagko-comment sa page dito sa text.
Kaya ngayon, binabaliktad ako nitong vlogger na to na si Ted, na sinasabi ako daw yung nagpapakalat. Yan ang sabi niya sa post niya. Nandiyan po yan. Pinost ko po yan. Gusto niyo makita yung sinabi niya mismo. Okay, yan po ay isang malaking kasinungalingan. Okay, hinahamon ko nga itong si Paloma Espolarium, pati yung mga nagko-comment sa page, nag-PPM pa, no, na ilabas niya yung ebidensya na meron kaming usapan na babayaran ko siya. Okay? Ah, nagbabayad? Usapan. Hindi ko nga siya kilala. Wait lang. Ang tangi Iyan nga natin, balik natin dito ng konti. Ako po. Kasi si Paloma Esqualarium, siya po yung laging nagpo-post about sa Pepsi Paloma and Tito Vic and Joey issue. No, siya lagi yung doon. Nakakala ko nga member nila kasi may logo ng TED eh. Ngayon, may issue din pala sila ngayon. Bakit ba? Nag-aaway-aaway na kayo ah. Nagkakabukingan na. So nakita ko rin yung sa post ni Paloma na etong si Ted nga daw, binayaran siya para banatan ang Tito Vic and Joey. Ay nako po, nagkakabistuhan. Nailipat ko lang konti electric pan ko ha. Konti lang. Nadadry kasi yung skin ko eh. No, bali nag-post nga to si Paloma. Nakita ko rin yun. Hindi ko na kailangan pakita sa inyo. Nandun sa page niya. Na itong si Arnt daw, binabayaran daw sila. Oh, mayroon parang tape pa nga ata yung mayroon pa atang post dun yun sa tape. Na binabayaran daw sila para daw banatan at siraan ng Tito Vic and Joey. So ito yung ito, pakinggan natin yung sinabi niya. Live na live. Masaya po ang mood ng mga audience. Okay, ang mga host. Okay, masasaya din. Napakataas pa rin ng energy sa kabila ng lahat na nangyari. Okay, yung mga ibang staff na talagang matagal na po sa Take Incorporated, yung iba talaga hindi mapigilan maging emosyonal, maiyak, no? Oo, talaga. Nakita na lang nag-grow ang Itbulaga sa Take Incorporated. Kasi yung mga 10 years mahigit na sa company. Talaga. Dahil siyempre napamahal na sa kanila yung Itbulaga. Talaga. Po, 90% po ng mga staff ang naiwan po sa Take Inc. Taliwas sa sinasabing ng kampo ng TVJ na mas marami pong sumama sa kanila. So marami pong nalungkot din. Dahil sige. Mga matatagal na sa kumpanya. Live mo yan, panalo ka dyan. Ay hindi nila magagamit na. No? Sa, after 44 years na hinto ang paggamit ng Itbulaga. Ba't ka na kasi Basa mangot? tayo pa ng comments. Di ako nakapag-ahit ah. Dali ko Is the accusation against you are true about Paloma? Please clarify. Okay. Yan na. Anjo Manalili, yung sinasabi mo kapopost ko na ngayon. Tungkol yan kay Paloma Espolarium. Tama ako, di ba? Yan yun. Okay. Sino ba nag-post niya na vlogger ng kabila? Okay. Yung history niya si Paloma Espolarium na nagbibintang sa akin na binayaran ko daw siya. Okay, para magkalat daw ng fake news or ng paninira laban sa TVJ. Okay. Yan yung post niya, di ba? Kasi yan si Paloma Espolarium, ginamit niya po ang profile picture. Nakalagay doon, Ted Bulaga. Okay, Ted Bulaga. Okay, tapos kada post niya, nakatag si Best Pills at nakatag rin yung Ted Tape EB Defenders. Kaya nakikita ko yung mga pinopost niya dahil nakatag ako. Okay, kaya lang yung mga post niya, medyo familiar sa akin yung mga style. Okay, Ngayon, ito. Ikaw na mismo nagsabi na nakatag ka lagi dun, so palagi mo nakikita. Bakit nung panahon na tinatag ka niya, ba't hindi mo siya sinisita at dun sa mga post niya? Bakit tinahayaan mo lang? Tapos ngayon na nagkagulo kayo, nilalaglag mo siya. Bakit nagkakalaglagan kayo ngayon? Ayun yung pinaka magandang tanong. Ngayon na nagkakaproblema kayo, bakit ngayon mo lang yan sinabi? Bakit noon hindi mo sinasabi? Biruin mo alam mo na pwede kang makasuhan dyan dahil sa pinaggagawa mo dyan sa mga Pepsi Paloma issue na punyetang yan na wala namang katuturan. No, tapos gamit-gamit yung pangalan mo. Ba't hindi mo nilalive yan? Ba't hindi mo sinasabi sa live mo yan noon? Palagi mo ang binabati yan sa pag nagla-live ka. Tapos ngayon, i-deny mo na hindi mo kilala at ginamit pa yung pangalan mo.
Nako, delikado ka dito, Arn. Oo. Tingnan mo yung mukha. Uy, pinost ko yan, ha? Hindi ko naman nakalain ganyan yung wacky face mo dyan. Hindi, isipin nyo lang maigi mga Dabbercads. Nung panahon na hindi sila nagkakagulo, bakit hindi niya sinisita? Alam niya, ako sinisita ko yung mga vlogger, yung mga page na gamit-gamit pangalan ko. Inilalagay ko yan dito sa video ko na huwag kayong maniniwala dyan hanggat walang check na nakalagay sa pangalan. Kasi yung mga pangalan ko may verify na yan. 100k subscriber, ayan ang legit. No? Bakit hindi mo inano yun? Ba't hindi mo nilinaw ng mga panahon na okay pa kayo? Ngayon na medyo nagkakawatak-watak na, nagsisilayasan na yung ibang member nyo dahil natalo na nga kayo. At ganyan naman talaga. Oo, diyan mo makikita kung sino talaga yung tunay na vlogger sa isang grupo or sa isang organisasyon. Yung iba dyan talaga nagkakalasan pag lalo't mahina na yung kalakaran. Ngayon, sinasabi nga nun ni Paloma na binayaran nga daw siya ni Ted para nga daw iba siyang Tito Vic and Joey. Ay, paktay ka dyan, Ted. Tapos ngayon, todo deny ka? Paktay ka dyan, boy. Oo, sanla sasakyan mo yan. Nako, paktay ka niyan, Ted. Sanla sasakyan mo yan. Baka hindi lang sanla, benta pa. Ay, nako. O, sige, tuloy natin. Bintang kung sino siya. Pero familiar yung mga style ng mga post niya. Magpo-post siya ng tape, pro itbulaga na mga post, pero yung engaging sa mga bashers, yung parang nagmamagnet sa bashers. Okay? Tapos itong si Batang Maynila to, it's na pro TVJ vlogger. Okay? Pinost niya na isang tape TV defender. Siniraan si Raisa May Dizon at itinumpara kay Aliona. Okay. So, syempre nakaladkad tayo, tape EB defender eh. Kasi nga naman, yung profile picture ni Paloma Espulario ay Ted Bulaga. So, akala siguro ni Batang Maynila, member siya ng tape EB defender. Kasama natin siya. So, nag-comment ako dun sa post na yun ni Batang Maynila. Yun na nga eh. Yan ang hirap sa inyo. Bakit nung ngayon na nagkakagulo at natalo kayo, todo deny na kayo ng mga member nyo? Yun ang tanong dyan. At napanood mo na pala na may video si Batang Maynila to, it's about sa'yo. Tungkol dun sa Paloma Espularium na yun na page. Ba't hindi ka nag-react? Ba't kayo ka nag-react na kung kailan natalo at nagkakalasan na yung mga kagrupo nyo, yung grupo nyo? Nung kailan nagkakalasan, nagkakaanuhan na kayo, nagkakalabuan na kayo, tsaka ka magko-komento. Na hindi ikaw yun. Pero sa totoo lang, Arn, halimbawa, kahit pag sinabi nung page na ikaw yan, tinuturo niyang ikaw yan, binabayaran ka niya. Binabayaran mo siya para banatan niya yung Tito Vic and Joey, pwede ka pa rin makasuhan dyan. Oo, totoo yan. Pwede kang makasuhan dyan. Ako po. Okay, tuloy natin. Sinabi ko doon, nandyan din yan sa post ko. Okay? Kanina, kapopost ko lang. Nasabi ko, Batang Maynila, lilinawin ko lang, hindi yan member ng Take TV Defender. Okay? Deny na ngayon eh. Kinalaman ko ano man ang pinapost niya. Kung sinong admin niya, yun ang nagpo-post. Wala akong kinalaman dyan. Deny na ngayon. Tapos si Paloma Espularium, dinilit lahat ng post yung kanyang page. Dahil tinignan ko kanina eh. Wala nang laman yung mga page niya. Iisang post na lang ang laman. Yung post niya na latest na nag-a-accuse sa akin na may usapan daw kami na siraan tignan ko nga natin, ma'am. Magpakalat siya ng fake news. Okay? Tapos ang kapalit nun, babayaran ko siya. Okay, may Naku certain po! amount akong ibibigay sa kanya kapalit ng paninira niya sa TVJ. Yun na nakalagay doon. Tapos parang sinabi niya, ngayon binabaliktad ako nitong vlogger na to na si Ted. Na sinasabi ako daw yung nagpapakalat. Yan ang sabi niya sa post niya. Nandiyan po yan. Pinost ko po yan. Dito sa Ted. Kung gusto niya makita yung sinabi niya mismo. Okay, yan po ay isang malaking kasinungalingan. Okay, hinahamon ko nga itong si Paloma Espularium, pati yung mga nagko-comment sa page, nag-PPM pa, no, na
nilabas niya yung ebidensya na meron kaming usapan na babayaran ko siya. Okay? Dahil wala kaming pinag-usapan. Hindi ko nga siya kilala kung sino siya. Ang tanging convo namin nag-iisa lang. No? Nag-comment kasi yan sa TED. Nakalimutan ko kung anong post yun. Tapos nag-reply ako sa comment niya. Sabi ko, sinong admin ng page na to? Oh. Nag-reply siya via PM. Ang nakalagay doon, why po? Andyan din yan, in-screenshot ko. Oh, sa Tagalog, bakit? Kasi ko na siya ni-replyan. Ba't hindi mo ni-replyan? Hindi mo ba naintindihan? May pinost siyang, yan, tungkol kay Raisa, na parang sinisiraan niya. Okay? Tapos sasabihin niya, binayaran ko siya. Okay? Kung ganun ang style ko, na maninira ako ng mga host ng kabila, ba't di ko na lang gawin mismo dito sa page ko, na may 20k fan? Bakit hindi mo kayang gawin? Ganito lang yan. Explain ko sa'yo. Una-una, hindi ka rin naman din tanga para gawin mo yon. Kasi alam mo sa sarili mo na naka-front yung mukha mo at kilala ka. So maaari kang kasuhan dahil cyberbullying yan. Cyber yan, ha? Ted, ha? Kaya hindi mo ginagawa yun. Yung pagbabayad sa mga pages na para nasiraan ng Tito Vic and Joey, pwede mong gawin talaga yun. Kahit ako, pwede kong gawin yun. Dahil wala akong pera, hindi ko kayang gawin yun. Eh ikaw, mukha ka namang mayaman, apat nga mata mo eh. Apat nga mata mo eh. Oh, tinan mo. Sasakyan ka pa, di ba? Sino bang mahirap na may sasakyan? Wala naman. Ako nga, motor wala eh. So, di ba? Ngayon, yung sinasabi ni Spolarium, pwede kang makasuhan pa rin yun dahil siya yung mismong nagpapatunay na binayaran mo siya para siraan ng Tito Vic and Joey. Naku, baktay ka dyan, Ted. Hindi ka kasi nag-iisip. Tsaka ito yung mga ganito, yung bakit bad ako yung magbabayad? Bakit? Syempre hindi ka talaga magsasabi na hindi ka talaga magkokomento na alam mong makakasuhan ka, nakabalandra yung mukha mo dyan. Huwag mo nga kaming gawing tanga. Hindi kami katulad mo, ha? Malamang, hindi mo talaga gagawin yun. Talagang makakasuhan ka dyan pag ginawa mo yun. Oo, kaya may posibilidad na sa iba mo ipagawa yun. First, di ba? Di mas marami pa tayong na-reach na mga followers, di ba? Pero hindi ko po kasi style yan, alam niyo yan. Matagal na kayo naka-follow, maski pro TVJ kayo, alam niyo yan. Ang pinapost natin lagi, clarification sa mga issue, clarification tungkol sa mga kasong kinakaharap ng tape at ng TVJ. Okay. Pinapromote natin yung mismong show. Okay. Yung mga host, pinapromote natin. Okay. Yan po ang mga content natin dito. Wala tayong sinisiraan na kahit sino at di natin kailangan manira para iangat yung show natin. Diba? Tapos, wait lang. Bakit sa palagay mo hindi pa ninira yung sinasabi mo sa Tito Vic and Joey na propaganda at mind conditioning? Hindi ba paninira yun? Paninira yun, oy, loko to. Di mo ba alam yung Tagalog nun? Nasa page pa yun nasa page pa ni Nico David yun, sinabi mo na black propaganda, sympathy, mind conditioning, paninirang puri yun, hoy. Di mo ba, hindi mo gets yun? Ha? Apat na yung mata mo, boflax ka pa. Naiilan ang followers, sasabihin niya, binayaran ko siya, or nag-promise ako na babayaran ko siya, basta siraan yung TVJ. That is a big kung makakapaglabas siya ng ebidensya, ilabas niya na, dahil kung hindi, ilalantad natin kung sino siya. We will take legal actions against the admin of that. Ilalantad kung sino siya. So, ibig sabihin, kilala mo nga siya. Sabi mo kanina, hindi mo siya kilala. Di ba, liwanag? Sabi niya, hindi niya daw kilala. Nag-comment daw siya doon sa Facebook page. Tinatanong niya kung sino daw admin. Nag-reply sa kanya, why daw? Hindi niya sinagot kasi hindi niya naintindihan yung English na why. So, ano daw ibig sabihin nung Pwede, joke lang. No, so ibig sabihin kakilala mo pala. Kasi ilalabas mo nga kung sino siya. Hina na mga kukuti nito. Sarili nyo nilalaglag nyo. Oh my God, you eating man.
Di ba? Narinig nyo kanina, sabi niya, hindi niya daw kilala si Paloma Espolarium. Nag-comment nga daw siya sa page ni Paloma at tinatanong niya kung sino ang admin. So ngayon, sa kakasabi niya lang, balik natin. News, kung makakapaglabas siya ng ebidensya, ilabas niya na. Dahil kung hindi, ilalantad natin kung sino siya. We will take legal actions against the... Ilalantad natin kung sino siya. Tapos may pa-English para take a legal action of this Paloma page controversy. Anak ng tetinggang, ang boplax mo, Arn. Kakasabi mo lang kanina, hindi mo siya kilala. Tapos ngayon, ilalabas mo, ilalantad mo kung sino siya. So, ibig sabihin, magkakilala pala talaga kayo. Ibig sabihin, maaari nga, yung sinasabi ni Paloma Espolarium na page, na yung sinasabi niyang binayaran mo siya para siraan ng Tito Vic and Joey, ay maaaring totoo yun. Paktay ka diyan, Dudong. Ay, naku, Dudong, paktay ka diyan. 2024, Himas Reyes. Naku, kasabay mo pa yung best friend mo si Bespil. Magsasabay kayo. Ay, paktay ka diyan, boss. O nga pala, yung about doon sa mga kaso-kaso, malapit na ho. Malapit na ho yung kay, basta doon sa mga pages ng GMA, malapit na ho. So, naipile na rin yun. Bali, hindi na po ang basta. May mga nakausap na kami na para mag-file ng kaso sa kanila. Tapos, yung kay BSP, ewan ko baka itong mga buwan na to darating na or baka sa susunod na buwan yung about tong kay Bigo Soto, no? At eto, mukhang may panibagong mahahabol. Hindi pa, eto disclaimer, hindi ko 100% na sure. Pero kung mapatunayan man na eto, si Arn ay binabayaran niya yung mga pages para siraan ng Tito Vic and Joey, naku po, yari ka dito. Sanla kotse nito. Baka hindi nga sanla, baka benta na. Magkano ba yung sage mo? 1,000? Tatawaran pa ng sasanlaan mo yan. Maano pa yan? Magiging 500 to 300 lang yan. Pambili mo lang ng sigarilyo at kape lang yan dun sa loob. Magkano yung sigarilyo sa loob ng kulungan? Nasa 15 ata or 20. Ang kape doon, minsan pag natabang-tabangan ka sa pakape doon sa loob, may nabibilan naman ng kape doon eh. Bali, umaabot siguro ng 30 pesos ang isang kape doon. Edi mag-almusal ka, syempre. Ayaw mo kung nag-yosi ba to. Kung halimbawa hindi nag-yosi, bibili ng cup noodles. Magkano cup noodles sa loob? Nasa 50 ata or 40 ganun. Di ko masyadong nakalimutan ko na eh. Siguro mga ganon yung presyo, no? Doon sa loob. Tapos kapag nandun ka na, i-chat ko si Boxer. Para sabihin ko, may ano tayo dyan, may lechonin. Test. Lechon. May ano dyan, may bisita tayo dyan, pakalagaan ng maayos. Si Bespil nga, papabinyagan ko sa loob yun. Para baka hindi pa tapos yung pagdadalaga nun. Gusto ko sanang maranasan niya yung nararanasan ng mga isang tunay na babaita. Baka hindi pa siya nakakatikim ng Okay, tuloy natin. Admin of that Paloma Espolarium. Ayan. Sir Banjo, sana na linawan ka. Watching from Saudi. Nagkakawatak-watak na pala sila. 88 Warriors. Hello po. Sabi ni Ma'am Arlene, hindi daw asama kayo dahil basher ka. Tama. Andali. Ted, sabi ng mga TVJ fans, parang Sunday pinasaya daw ang tape, pero okay lang. At least di katulad ng TVJ. Parang pinaglalamayan sa sobrang OA at boring. Nakaka-antok pa nga. Actually po yung logo, kasi yung logo, yan ang kanilang
binabash naman ngayon. Okay? Yung logo daw ay parang sa Sunday Pinasaya. Tandaan niyo po, yung Sunday Pinasaya ay dating noontime show na nag-air sa GMA Network tuwing Sunday. Bago po yung AOS, yun yung Sunday Pinasaya, ang nandiyan sa slot na yan. Meron pa nagsasabi, dapat daw kasuhan ng GMA yung Tape Inc. kasi daw yung logo ng Sunday Pinasaya ginaya. Ang producer po ng Sunday Pinasaya, para sa mga hindi marunong mag-research, o tamad mag-research, ay Tape Incorporated po ang producer ng Sunday Pinasaya. Okay, pag tinignan mo naman yung logo, magkaiba naman po yung logo nila ng Sunday Pinasaya. Kinuha niyo sa Google. Pinakamasaya. Okay? May mga design po, iba po yung design nila. Okay? At saka kung sasabihin nyo, ano yun? May nagsabi kasi doon, copyright infringement na naman yan kasi ginaya daw yung logo. Producer po ng Sunday Pinasaya at tahanang pinakamasaya ay Tape Incorporated. Iisa lang po. Para po, alam ninyo. Ngayon, alam na namin na yung tahanang pinakamasaya ay kinuha nyo lang sa Sunday Pinasaya. So, ibig sabihin, napaka-basic lang talaga nyo mag-isip. Tutusin yung tahanang pinakamasaya, parang ano lang yan eh. Kung sa ano ay parang mo siya sa Dabar Gods, 'di ba? Itbulaga ng Tito Vic and Joey. Itbulaga ang pinaka-titulo ng show. Yung kanilang parang kasabihan or parang yung tawag o yung mga lagi nilang sinasabi bukong bibig ganun. Tahanang pinakamasaya, dapat ganun. Tapos iba pa yung title, kaso title na kasabihan pa. Tawag pa ng mga ewan ko, basta bahala nga kayo. Kahit ako, nangguguluhan na rin ako sa show niya. Hindi nagpapalit ng title, daming gada, pero na nagpalit, panay pa rin. Ayan nga po, nakakaano, di ba? Sabi po sa inyo Sir Mark Musni. Okay. Ang sabi nila noon, magpalit kayo ng title. Tape Inc. Wag Itbulaga. Baka manood pa kami sa inyo. Ganyan mga comment nila. Magpalit kayo ng title para hindi na kami magbabas. Yun lang naman ang concern namin Diba? Yan mga comment nila. Ibalik nyo yung title. Hindi na kami magbabas sa inyo. Kasi hindi naman sa inyo yan. Okay? Anong sabi ko sa inyo noon? Hindi makukontento ang mga yan. Kahit maibalik ang title na sinasabi nila. Sabi mo kanina noon. Ang sabi noon ng mga basher ng Tape Inc. ay kapag binalik na nila ang titulong Itbulaga ay hindi na nila ibabas ang show at papanoorin at susuportahan kayo. Noon, ang sinabi mo narinig mo, lumabas sa bunganga mo. Yung tuloy. Pares lang tayo malaking uso Busalsal lang yun sa'yo. Okay. Sinabi mo noon, kahit ako sinabi ko rin yan noon. Sabi ko, ibalik nyo ang titulong Itbulaga at baka suportahan pa namin kayo. Ginawa nyo ba? Ang tanong, ginawa nyo ba? Hindi nyo ginawa. Nagmayabang pa kayo. Nagmayabang pa yung mga host nyo. Kila Isko Moreno, Paulo Contis, Buboy Bilar, kung ano-ano binabato nila sa Tito Vic and Joey. Ngayon, yung ginawa nyong pagbalik, hindi totaling galing sa puso nyo yan. Tandaan nyo yan. Hindi yan galing sa puso nyo. Pag surrender nyo ng titulong Itbulaga, hindi yan galing sa puso nyo. Napilitan lang kayo. Napilitan lang kayo dahil mismong artisi na ho ang nagdesisyon. At alam nyo, pwede kayong makasuhan at magmulta kapag hindi nyo pa binalik yan. Dahil utos na ho ng taas yun. Batas hindi sa taas walang kinalaman dito yan. Okay. Kaya tutusin, hindi yan galing dito. Talagang napilitan na kayong ibalik. Kaya kayo, hindi nyo masisisi yung mga Dabar Gods, yung mga supporters ng Tito Vic and Joey, na hanggang ngayon galit pa rin sila sa inyo. Ano yun? Minura ka ngayon, maya-maya nagsorry ka, tapos na. Okay na agad yun. Hindi ganun, oy. O sige, ikaw. Katulad na sinabi mo kanina, na ang content mo ay pag-update lang.
Pag-update ba yung sinasabihan mo ang Tito Vic and Joey, ang kampo ng TBJ na black propaganda lang yung ginagawa nila? Ha? Sinasabi mo ba na yung sinasabi mo nagma-mind conditioning ng mga hosts ang kampo ng TBJ sa mga supporters? Hindi ba ano yun? Yan ba yung sinasabi mong pinopromote mo lang yung programa nyo? Kaya kayo, hindi nyo masisisi yung mga tao na bakit hanggang ngayon galit pa rin sila sa inyo. Dapat kasi noon nyo pa yung ginawa. Ang nangyayari kasi ngayon nyo lang yung ginawa kung kailang busit na sa inyo yung mga tao. Tapos kayo magre-reklamo kayo, ba't kayo binabash? Hanggang ngayon binabash pa rin kayo. Kasi nga, hindi naman kusang loob yung pag-surrender nyo ng titulong Itbulaga eh. Napilitan lang kayo kasi no choice na kayo. No choice na kayo sa kadahilanan na milyon ang maaaring mawala sa inyo kapag tinuloy nyo pa rin. Ay nako, talaga Makibao. Kilala nyo si Makibao? Sa mga millennials dyan na medyo 25 ang edad or pababa, search nyo sa Google Makibao. Kasi paborito kong cartoons dati yan. May siya, may kahawig siya. Ayoko lang sabihin pero kayo na humusga. Okay, tuloy natin. TBJ. And their main goal, their main purpose talaga is mawala ang Take Inc. sa noon time slot ng JTV. As in, mawala sila. Okay. Naman sa inyo yan. Okay, ano sabi ko sa inyo noon? Hindi makukontento ang mga yan kahit maibalik ang title na sinasabi nila doon sa TPJ. And their main goal, their main purpose talaga is mawala ang Take Inc. sa noon time slot ng GMA or ng GTV. As in, mawala talaga yung Take Inc. sa noon time. Sabi niya, ang purpose daw ng kampo ng TBJ, narinig niyo sa bunganga niya, ang purpose daw ng kampo ng TBJ at ang mga legit supporters ng TBJ ay mawala ang taping at ang Sunday Pinasaya tuloy. Ang tahanang pinasaya, tahanang pinakamasaya, ang haba kasi. Ang tahanang pinakamasaya sa noontime show slot. Una-una, anong mapapala namin kung halimbawa man na mawala talaga yan? Siguro soon. Hindi, ito lang anong mapapala ng Tito Vic and Joey pag nawala yung show niyo? Meron ba? Kami ng mga supporters, may mapapala kami? Sa tingin mo, ikakataas ng ratings ng Tito Vic and Joey kapag nawala yung show nyo? Siguro maaari sa Showtime, pwede pa. May konting pakinabang yun sa Itbulaga ng TV5. Pero yung noontime show nyo, walang pakinabang yan kahit mawala yan. Pero mo wala nga halos nanonood sa inyo tapos sasabihin mo parang gustong-gusto pang mawala. Soon, antayin mo, malapit na. Ay, naku. Ngayon, saan yung sinasabi mo na pag-promote lang yung content mo sa programa at sa mga host? Yung mga pinagsasabi mo kasi hindi mo rin iniisip eh. Hindi mo iniisip kung malalaglag ka ba, mapapahamak ka, o mali na ba, or nakakahiya na ba yung sinasabi mo. Kasi ang daw, ang ibig niya sasabihin, ang kagustuhan daw natin ay magsarado para daw masolo na ng Tito Vic and Joey. Alam mo, kahit simulat simulat sa pool, ang dami ng karibal or lumaban sa Tito Vic and Joey pagdating sa noontime show. Wala namang nanalo hanggang ngayon. May nanalo ba? Ultimo nga Showtime, hindi makabuelo, kayo pa. Tapos sasabihin nyo parang gusto naming mawala yung show nyo para makaarangkada kami. Kahit nandiyan kayo, maarangkada kami.
Kahit nandiyan kayo, tuloy pa rin yung pagtaas ng ratings ng Tito Vic and Joey, hindi nagbabago. Yung bababa mang konti, pero pag tumaas, doble-doble. Kaya tigil-tigilan mo ako, Arn, ha? Ikaw ang malaking patunay na hindi lahat ng nakasalamin ay matalino. Merong mga nakasalamin na medyo boplax talaga. Kasi kapag ang tao kasi, tayo, minsan nakikita natin, lalo sa lalaki pag mga nakasalamin yung mga genius, mga matataas ang pinag-aralan, mga kagalang-galang, gano'n. Pero tingnan mo to. Siya yung halimbawa. Okay, that's their main purpose. Tama ba ako? Tama ako. Dahil, hanggang ngayon, tingnan niyo yung mga bashers, nandyan, Walang iya ka, inom pa lang ako ng tubig, pinatawa mo na agad ako. Sabi is the main purpose ng supporters is pabagsakin ang mawala ang noontime show ng Tahanang Pinakamasaya. Tama ba ako? Tama po ako. Walang yato, tanong mo, sagot mo. Buisit. Ulitin natin, pakinggan nyo. sabi nila doon sa TVJ. And their main goal, their main purpose talaga is mawala ang tape ink sa noontime slot ng GMA or ng GTV. As in, mawala talaga yung tape ink sa noontime. Okay, that's their main purpose. Tama ba ako? Tama ako. Ano nga yung tingnan mo yung mga bashers? Ay, lako po. Yung title, di ba? Oh, meron pa rin silang masasabi. Kino-connect pa rin nila sa dati. Sinasabi nila, bulagta kayo, bulagta. Ganyan pa rin. Yung iba, tahanang pinasara. Yun naman ang kanilang bagong banat. Okay? Soon. Gusto nila, shutdown. Diba? Kasi yung mga host nila mismo nag-spread ng negativity. Sino man nagsabi ng shutdown? Sila Joey, diba? Sila Tito Soto ang nagsabi ng shutdown. Okay, so yung tumatak sa isip nila. Gusto nila, O bakit? May sinabi ba si Henyo Master dyan na shutdown na ang Tahanang Pinakamasaya? Wala naman. Nagsalita lang sila doon, shutdown. So, ang sa daming noontime show Bakit? Kayo lang ba? Bakit affected kayo? Ay, nako Ted talaga. Okay, puntahan natin yung sino ba yun? Nasaan ba yung post niya? Tingnan natin yung Paloma na yun, nasaan na ba yan? Asan na rito yung Paloma? Ito. Hindi member. Clarify. Ito ba? Ay, ito nga Yan, makikita nyo dyan sa screen mga Kadaver Cads. So ito, first of all, I would like to apologize for mistake for spreading fake information online about EAT host, especially to TBJ. Ito nga yung ni Paloma Espolarium. So I think with this by Ted, Depender saying that she's not anything about the I'm doing. Please read how this blogger between us. Suspended and controlled by who and behind this Ted Defender. Ay naku. So ito nga yung sinasabi niya na kanina na kalaban niya. So ito naman, sabi niya clarification lang, Batang Maynila hindi member ng Tape EB Defenders yan si Paloma Espolarium. Nakita ko na ang logo niya ay hindi nakalagay na TED. Kaya siguro inakala mo na siya ay member namin. Pero hindi ko siya ugali na mamersonal sa mga post, lalo na sa mga bata ang involved. Any post made by him in this okay, so yan na. Ngayon, kung hindi ka, ang sagot ko nga, ang tanong ko nga sa'yo kanina, ba't hindi mo agad pinigilan noon to? Ba't ang liwanag? Parang kukunin na ako ni St. Peter Yan, okay na yung ganyan, huwag na masyadong maliwanag.
So mga kadabarkads, mga kabiyaya, anong masasabi nyo sa napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So nakakagulat, no, na nagbabayad pa pala itong mga vlogger. Ang tanong, saan kaya sila kumukuha ng pondo? Hindi kaya may boss sila na para, ito, ano, earn, no? 10,000 ipamagi mo sa mga pages para banatan ang Tito Vic and Joey. Malay mo naman ganun lang. Naisip ko lang naman. No? Pwedeng ganun nga, no? Kasi nagtataka ka eh. Diba? Nagkakatotoo na yung sinasabi ko. Kasi magtataka ka, gagawa sila araw-araw, maya't maya yung post nila sa kanilang mga page nang wala naman silang kinikita. Sa panahon natin ngayon na sobrang mahal ang bilihin, nag-aaksaya ka ng oras mo sa kakapost, sa pakakapanira sa Tito Vic and Joey na wala kang napapala. Diba nakakapagtaka? Kaya itong sinabi ni Espolario, maaaring totoo nga ho ito. Na binabayaran siya ng leader ng tape defender na si Urumata. Urumata no? Urumata. So, kailan yung si Urumata? Nasa Hunter x Hunter yun. Ano nyo lang sa Google. Na binabayaran siya para banatan ng Tito Vic and Joey. So, kayo ba mga Adabarkads? Sangayon ba kayo doon? Ako kasi medyo sangayon ako kasi biruin mo sa tinagal-tagal na nilang, sa tinagal-tagal nang naninira to si Paloma Espolarium sa Tito Vic and Joey, ba't hindi niya sinisita, di ba? Tapos nakatag pa siya palagi, siya na mismo nagsabi. So bakit? Tama ako, di ba? Tama ako. Doon ako natatawa sa banat niya eh. Tama po ba ako? Tama ako. Grabe. So yung mga kabiyahe, mga Adabarkads, comment nyo lang po dyan sa baba ang inyong opinion at syempre i-hit ang ating bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Ingat po kayo palagi and peace and God bless and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan, sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan